Magandang araw, di tayo ngayon sa Nagcarlan, Laguna. Malapit sa amin, meron tayong isang maliit na project. Pakita ko lang sa inyo kung paano mag-wiring ng yung outlet tsaka mga ilaw is magkasama na sa loob ng isang breaker. Yun, kasi ano to, may ilang outlet lang, tatlo lang halos. Yun. Dito sa kitchen, tapos yung sa sala, ito lang yun. Ginagawa ko muna kaabang ako ng mga utility box. Tapos flexible loss din yung gagamitin natin. Ito yung mga, kung halimbawa low budget, tapos safe naman yung natin, electrical. Kumbaga, kahit sabihin natin low budget, dapat safe din pa rin yung natin, wiring or yung electrical. Yan, kumbaga kung mas standard, kahit sabihin natin titipid kayo, hindi naman na-compromise yung safety ninyo pagdating sa electrical. Kasi syempre, pagka hindi maganda yung wiring tapos substandard din yung mga ginamit natin, baka makompromise yung mga kalidad ng ating makompromise yung safety natin, guys. Yan. Pagkita ko sa inyo paano mag-abang muna ngayon. Isang breaker, bali mag-iilaw nito is tatlo lang ngayon. Tapos, ang outlet tatlo lang din. Kaya sa isang breaker lang, magkasama sila. Gagamitin natin na circuit breaker is 20 amps. Ayan. Yung pagkatapos natin ilagay yung mga utility box para sa mga outlet natin, ayan. Tsaka sa switch ito, ayun. Sa switch na ito na yung mga junction box, ayan. Ito, ayan. Yung nilagyan ko lang yung tatapatan ng ilaw. Ito, junction box kasi pupunta doon sa outlet na yun. Yun yung outlet natin. Kasi ito, junction box doon kasi yung outlet dito. Tsaka papunta doon sa ilaw na dito sa bathroom. Yun lang yung nilagyan natin, ayun. Tsaka sa pang junction box doon. Bari, apat yan. Kasi yun, sa switch na yun. Tsaka yung papunta dito para naman sa outlet dito. Yan. Tapos, diretso dun sa yan. Sa panel. Dun magmumula. Tapos, after natin nilagay yung junction box, gusto natin ng flexible loss para, kumbaga, from point to point ng utility to junction box, tsaka junction box to junction box, tama yung sukat natin ng ng flexible loss. Walang sobra. Yun. Tapos, lalagyan natin ng wire. Kung ba, let's say, sabihin tayo itong switch na to. Tatakbo dyan is tatlong wire, isang live tapos dalawang neutral else return, dalawang return nung ilaw dito sa labas tsaka isang ilaw dito, kaya dalawang return nya. Bali tatlong wire, isang live tsaka dalawang return. Ayan, akit doon sa junction box natin. Yan. Sukatan ko muna ng mga flexible loss yan, tapos pakita sa inyo yung pag-wiring natin. Ito na nga pala guys yung mga natin. Gagamitin natin yung flexible loss na 20mm or 1/2. Tapos na ito yung wire natin na THHN wire. Ayan, number 12 or 3.5. Tapos yung receptacle, yun. Pwede natin ito ikabit kasi yung mga switch tsaka outlet, di ko na muna ilalagay kasi magpa-plastering pa, magkakadumi lang. Yun, wawiring po na muna ito. Yan. Una muna, susukat muna tayo ng flexible loss. Let's say, sabihin natin ito, lalagyan natin ng flexible loss. Itong switch na to, dito, pataas, sukat natin flexible loss. Hanggang doon sa junction box, tapos dyan natin lalagyan ng wire. Guys, ito, yung flexible loss na sinukat ko, dito sa main door natin, para sa switch natin. Yan, bali tatlong wire, tapos nagpalampas lang ako ng halos, sandangkal dito mula dito sa dulo ng flexible loss hanggang dyan para pag-splice natin tsaka pagkakabit natin ng switch. Magkabilang dulo yan, may lampas yan na wire, hindi natin sasakto dito sa flexible. Tapos tatlong wire yan, yung kasi pare-pares ni team yan na 12 na lang lahat. Yun, nilagyan ko lang ng marking. Ito yung marking niya, ito magsisilbi itong live, tapos itong dalawang to, ito yung return sa bawat ilaw. Yan, light, ito yung bulb 1, tapos yung bulb 2 sa labas tsaka sa loob. Yan, ito lang yung lalagyan yung marking. Although kahit din yung malagyan, matitrace nyo, kaso ang problema, matagal maghanap or hassle pa. Pag ganito may marking, alam niyo na kung saan yung ikakabit ito sa switch, guys. Ayan, yung marking, tsaka kung saan yung itatap doon sa ating junction box, guys. Ayan, kailangan pagka magkakulay yung wire, yun, may marking siya. Yun. Tapos ito namang wire na to, tsaka flexible na to. Ito sinukat ko to mula dito sa panel board or sa breaker, pupunta doon sa unang junction box natin. Ngayon, ang gagawin natin, tinandaan ko pa rin siya, nilagyan ko pa rin ng marking, kahit dadalawan na siyang wire, kasi parehas nga siya ng kulay, para alam natin, ayan, ito, may marking siya, tapos yung kabilang dulo niya, na ito, meron din. Ayan, para alam natin kung alin yung
line 1 tsaka line 2, lalo na kung line to neutral. Dito sa amin line 2 lang yung connection. Lalo na kung line to neutral, alam niyo yung live tsaka neutral, kasi minsan pag nagkabaligtad live neutral, mapapansin nyo sa mga ilaw, kahit naka-off na yung switch, may yung pang half-life or kala nyo may liwanag pa, kasi minsan pag baligtad yung line to neutral, lalo ngayon yung mga bumbilyo natin is LED, yun medyo maselan yung LED, konting mapadikit na ground, may liwanag. Ayun, gawan din natin ng video yun kung paano masusolusyonan yung mga ganong problema sa loob ng bahay, guys. Ayan, yun, ito dalawa to, from breaker na papunta sa unang junction box natin, doon tayo mag-i-splice. Kaya ang ginagawa ko ngayon, kinukompleto ko muna yung mga linya na pupunta doon sa junction box bago tayo mag-splice, guys. Yun, ito na yung last flexible loss or wire na ilalagay natin doon sa junction box na yon, papunta dito, guys. This is yung junction box natin. Ayun, sa junction box na yan, ayan, papunta doon. Ito tatlong wire yung nilagay natin kasi ito yung return ng ilaw dito papunta sa switch natin na yon. Tapos itong dalawang to, line 1 tsaka line 2. Kung kanina tatlo dun yung wire natin yung bumaba sa switch natin, kasi isang line 1 tapos dalawang return. Ito naman, isa lang yung return, yung papunta sa ilaw na to, tapos diretso sa switch na yon. Tapos yung isa nito, yung line 1 tsaka ito yung line 2, guys. Ayan, kumbaga may marking sila kasi para lang natin line 1 tsaka line 2. Ito na lang kakabit ko sa box na to. Pakita ko sa inyo kung paano to splice. Ayan, kabit ko lang to papunta dun sa susunod na junction box natin. Nandito yung ilaw, guys. Ayan, yun, makita nyo, ayun, may pababa na rin tayo sa outlet. Ayun yung outlet nya. Yan, tapos dun na rin sa taas. Kumbaga isang junction box lang kasi nga nabanggit ko, isang circuit breaker lang sila. Yan, tap ko lang, kabit ko lang to, tapos pakita sa inyo pag-splice nito. Nakompleto na natin yung mga wire nya dito sa junction box. Ayan, ito yung galing sa breaker natin, namasan niya pababa dito. Tapos ito papunta sa labas, yung ilaw nila doon sa labas. Ayan, ito naman yung huling kinabit natin, yung papunta doon sa ilaw tsaka yung supply ng outlet doon sa kitchen. Ayan, tsaka sa sala. Ayan, tapos ito namang isa papunta dito sa outlet natin dito. Ayan, pababa yan. Yun, may outlet tayo din doon isa. Tapos, ito yung sa switch natin. Ito yung kauna natin nilagay. Yan, pababayan dito sa switch natin. Ayan, yung tatlong wire din yan. Yung nabanggit nyo nga, isang live tapos dalawang return. Ayan. Ngayon, pag splice nito, kakabit ko muna is yung return. Yun, para mabilis tayo, di ba, nag-marking tayo. Kumbaga, alam natin kung alin yung return. Ito kasi, tatlong to. Ayan, ito yung live nya. Mamaya natin na tatabi natin kasi ilan yung kasama niya eh. Itong return na to, dito muna sa ilaw natin dito. Kukuha tayo ng isang wire dito, splice natin yan. Tapos itong isang return na to, dito sa tatluhan. Diba may tatluhan yan na yan. Yung huli natin kinabit, yung line 1, line 2, tapos isang return. Dito natin lalagay yan. Yan. Ganyan. Tapos ito, cut ko lang yung ating wire dito. Yan, ito yung return nya. Yan, una nyo munang i-splice is return para hindi kayo minito kung na hindi siya mapasama sa line 1 tsaka line 2, lalo na ganyan magkakapares yung kulay ng wire natin. Yan, splice muna natin yan, guys, kasi wala nang isasama dyan. Kumbaga, pagka-splice natin, lalagyan natin electrical tape na. Hindi ko na muna siya nilagyan electrical tape para makita nyo. Ayan yun, yung return natin. After natin i-splice yan, susunod naman natin is yung line 1. Ito yung line 1 nya, papunta sa switch. Kukuha tayo ng isa dito, yung line 1 nung galing sa panel natin. Ayan, kukunin natin itong isang to. Siya yung magsusupply dito sa ng kuryente, dito sa switch natin. Sasama natin yan. Ayan. Tapos, may current na to. Kukuha natin tayo isa dito para magkaroon ng line 1, yung papunta natin doon sa ating outlet. Kasama din natin yan dyan. Kasi ko nga, return muna yung unahin natin para hindi tayo mahirapan kung ano yung pagsasama-samahin or hindi tayo malito. Nasusunod naman natin, ito na yung papunta doon sa kitchen natin. Kukuha natin yung isa, yung line 1 nya, sasama din natin dito. Yan. Yan lang yung magkakasama. The rest, syempre, matitira natin is line 2. Ito yung galing kay breaker na line 2, papunta dito. Yan, dito siya kukonek. Kailangan din natin ng line 2 dito.
Tapos yung outlet natin, yan, kakaroon siya ng yung line 2. Kung makikita nyo, 3 lang yung line 2. Kaya dito naging 4 yung line 1 kasi nga yung switch yung dumagdag. Itong switch na to. Yan. Splice ko lang yan para makita nyo. Ito yung line 1 natin guys. Ayan. Tapos susunod natin splice is line 2. Ito yung line 2 natin. Galing yung panel board. 4 nga rin pala yung magiging wire natin. Sorry, hindi ko nakita to kanina. Ayan, nakatago. Hindi kasi nagsasalita eh. Hindi siya napasama. Ayan. Ito yung galing sa ilaw naman. Yung sa ilaw kasi natin, di ba sa switch natin, pababa is line 1. So ito yung line 2. Siya naman yung magsusupply ng kuryente dito sa ilaw natin. Ito nga yung ilaw natin sa labas eh. Ayan. Tapos ito yung line 2 natin papunta sa kitchen. Then line 2 itong outlet. Ayan. Kaya 4 din siya guys. Ayan. Yan. Yung 4 na yun yung magkakasama. Tapos okay na. Pagka-splice natin to, lagyan natin electrical tape. Okay na siya guys. Ayan. Kasi doon sa ilaw natin, yung kabilang side, may kuryente pa po yun. Yan. Light to guys. Kaya pag magpapalit kayo ng bulb, make sure nyo na naka-off yung ano natin, yung circuit breaker. Kung hindi kayo aware kasi, yung kabilang linya, kahit naka-off po ang switch natin, may current pa rin po yun sa kabilang linya. Yan guys. Yan, kaya huwag nyo iisipin na pag naka-off na yung switch natin is mula ng current doon sa bukilya natin or doon sa pagpapalit natin ng bumbilya, meron pa rin po yun. Yan yung line 2 guys. Tapos itong line 1, sa switch naman natin. Yan. Kaya mas maganda, pag mag-ano kayo is, make sure nyo naka-off na yung circuit breaker natin kung magto-trouble kayo, papalit ng bumbilya. Lalo na kung wala kayong knowledge sa mga kuryente guys. Ayan. Papalang tip guys, pag nag-i-splice kayo ng ganito, mapapansin nyo, yung dulo ng wire binebend ko, ayan, huwag ganito, kasi pag naglagay na kayo ng electrical tape, malaki ang posibilidad na ito ay lumusot or bumuta sa electrical tape natin, hindi rin safe yun. Kaya ibebend nyo yung ganyan, pag nag-splice kayo, ibebend ninyo yung dulo ng wire, ayan, para pag electrical tape nyo, safe guys, hindi siya mabutas. Tapos kung ano yung kapal ng insulation, mas maganda, ganding kakapal nung electrical tape na ilalagay natin para secure talaga tayo guys. Ayan. Bali yan lang yung pag-splice natin nung ating single panel na magkasama ang outlet, ang ilaw, yun, tsaka yung mga linya natin kasama sa isang circuit breaker guys. Ayan. Bali ganyan lang pag-splice nyan. Kumbaga, safe naman siya kasi kinumpit naman natin load. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon kailangan ganun yung gagawin natin magkasama ng outlet tsaka ilaw sa isang circuit breaker. Tapos ito sa panggamit natin ng wire, kasi itong wire ito isa sa napaka-importante, yun, THH na with brand na, kasi ito talaga yung dadaanan ng current. Kumbaga kahit sabihin natin flexible loss yung ginamit natin, nilagay naman natin sa secure. Kumbaga pinaka-insulation lang yung flexible loss kasi guys eh, compared baga low budget nga, hindi kaya ng ano, baga pag PVC medyo mas mahal pa rin. Basta kahit flexible loss, lagay lang natin sa secure guys. Ayan. Tapos yung wire na lang yung natin, tsaka yung mga device, yung mga switch, outlet, wire, tsaka circuit breaker. Huwag tayo i-compromise natin yung kalidad nun guys, kasi naandyan na yung ano, current, yung safety natin dun nakabase. Ayan. Ayan, bali yun lang yung tip ko, tsaka kung paano mag-splice ng ganito magkasama yung outlet sa ilaw guys, isang circuit breaker. Ayan, kung paano maglinya. Ayan, sana nagka-idea kayo. Then next video natin, pakita ko sa inyo yung pagkakabit ng mga device nito. Ayan, kasi magpa-plastering pa, kaya hindi natin may kakabit ngayong araw. Ayan, maraming salamat po muli sa inyong lahat. Stay safe guys and God bless po.